makapag-guidelines ako. Kaya nagsabi ako kay Kuya Jello na namimiss ko na mag-guidelines. Ayon nga sa nabasa natin sa passage, andun si Jesus, kausap niya yung mga disciples niya. At meron siyang dalawang tanong. Ang unang tanong niya sa mga disciples niya ay, sino ako para sa mga tao? At ang ikalawang tanong naman niya ay, sino naman ako para sa inyo? Tulad ng mga tao ng panahon ni Jesus, at tayo rin sa panahon natin ngayon, tinatanong din tayo ni Jesus na, sino nga ba ako sa buhay ng mga taong ito? Sino nga ba ako sa inyo? Kayo ba? Sino ba si Jesus para sa inyo? Ngayon, meron tayong sariling knowledge tungkol kay Jesus. Nakilala natin siya mula sa mga mangangaral, teachers, pare, o mula sa mga kaibigan. Pwede rin na nabasa na natin ang tungkol sa kanya sa iba't ibang media, libro, o Bible. Ngunit ang tanong ay, kilala ba talaga natin kung sino siya sa buhay natin? Madaling sabihin na siya yung ating Savior, yung ating King, Son of God. Pero yung sagot natin, pwedeng gumagaya lang tayo sinasabi ng iba. Unlike sa sagot ng mga apostles niya na nakasama niya ng matagal. Pero pagkatapos ipahayag ni Pedro na si Jesus ay ang Christ, bakit pinagbawalan na yung mga disciples na sabihin sa iba kung sino siya? Kayo, sa tingin nyo, bakit? Kasi ang mga tao ng panahong yun ay may maling akala tungkol sa darating na Messiah. At mahirap para sa kanila na tanggapin na ang isang taga Nazareth ay ang anointed one. At ang oras ay hindi pa dumarating para makilala siya ng mga tao. Pero tulad nga ng mga apostles ni Jesus, na ibang sinagot nila kaysa sa sagot ng mga tao. Dahil sila, may experience sila nakasama si Jesus. And they have a deep connection with Him. Parang tayong mga tao rin sa panahon na to. It's only when we have personal relationship with Him that we can truly know who He is. It is only when we experience His presence in us that we can understand His role in our daily existence. Bago ko i-share yung personal experience ko, gusto ko munang i-share yung nangyari kanina. Kaninang umaga, nagpunta kami sa UP ni Kuya Gabs. Ni Maiko, pati ni Kuya Alan. Then, naglakad kami. Umikot kami sa may simbahan. Tapos, nag-aya pumasok si Kuya Gabs. Then, ako noon, habang naglalakad, iniisip ko yung guidance ko kasi hindi pa siya buo. And then, pagpasok namin sa simbahan, nagdasal ako. Lord, tulungan mo po ako na mabuo yung guidelines na to. At tulungan mo po ako na may ma-share na truth sa kanila, sa mga makikinig. Wala, share ko lang. Then, ngayon, gusto ko i-share sa inyo yung personal experience ko during those times na tinatanong ko rin yung sarili ko kung sino nga ba talaga si Jesus sa buhay ko. Actually, kanina wala akong idea. Pero after ko mag-pray sa UP, sa simbahan sa UP, bigla na lang may pumasok na idea sa akin na, okay, ito pala si Jesus sa buhay ko. Maraming beses ko na rin kasi tinanong yung sarili ko kung sino nga ba talaga si Jesus. Lalo na nung mga time na nagda-doubt ako. Tinatanong ko palagi na, ano nga ba si Jesus para sa akin? O sino nga ba si Jesus para sa akin? Oo, alam ko na anak siya ng Diyos Ama. Alam ko na siya yung nagligtas at tumubos ng mga kasalanan natin. Siya yung pinako sa krus, pero may part sa akin na hindi ako satisfied na ayun lang yung pagkakakilala ko sa kanya. Parang meron sa akin sa loob ko na I have to know Him more. Na kailangan ko pa siyang makilala.
na I need to have a deep connection with Him. And then, nung naging inactive ako rito sa Verbum Day, nasa bahay lang ako at walang ginagawa. Nakahiga lang sa kwarto, and then, tinry ko kausapin siya through prayer. At lahat ng prayers ko nun, sinusulat ko. Lahat ng rants ko sa buhay, sa kanya ko sinasabi. Pag masaya o malungkot ako, kay Jesus ko nirarant lahat. At totoo nga na, Jesus is my Savior. Dahil nililigtas niya ako, at si Jesus na rin ang naging best friend ko. Jesus is also my family. Jesus is the one who truly loves me. Jesus is the first one who will accept me for who I am. Jesus is the one who will help me to carry my cross. Kasi Jesus yung unang makakaintindi sa akin sa lahat ng bagay. So if you will ask me now kung sino si Jesus sa buhay ko, I will answer na, Jesus is my everything. Kasi kahit anong gawin ko, hindi ko kayang mabuhay nang wala si Jesus na gumagabay sa akin. Na I need Jesus more than anything or anyone in this world. Kayo ba, sino si Jesus sa buhay niyo? Kung gusto nyong mas makilala pa si Jesus, try to talk to Him. Go and have a deep connection with Him. So in that way, malalaman nyo kung sino, ano nga ba si Jesus sa buhay niyo. So, ang invitation ni Jesus sa atin ngayon ay mas tulungan din natin ang ibang tao na makilala siya para magkaroon din sila ng best friend na mapagsasabihan nila ng mga rants nila. Para malaman din nila na andyan si Jesus na magmamahal at nagmamahal sa kanila.